Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 371. Akusahan siya ng plagiarizing. Kalalabas lang ni Felicia sa washroom nang marinig niya ang ingay. At that, she asked with a frown, "Sino kayo?" "Ako si George Walden, ang direktor ng Savile Jewelry Atelier. Pinaghihinalaan namin na ninakaw ng iyong empleyado ang isa sa mga gawa ng aming taga-disenyo, at may karapatan kaming ituloy ang legal na pananagutan." Kumpiyansa na sinabi ng lalaki na parang nangyari ito, at ito ay napakahirap. Walang alinlangan na sila ay nagdudulot lamang ng kaguluhan dahil ang ganitong bagay ay normal sa pagitan ng mga kalabang kumpanya. Dahil doon, napangisi si Felicia at nagtanong, "Nasaan ang patunay mo? Huwag sirain ang aming mga empleyado ng walang dahilan, o kakasuhan ka namin ng paninirang puri. Talagang mayroon kaming patunay, o bakit sa tingin mo ay maglalakas loob kaming lumapit sa iyo? Mayroon kang isang taga-disenyo na nagngangalang Anastasia Tillman, nagtatrabaho sa ilalim ng iyong kumpanya, hindi ba? Nagsumite siya ng sketch para sa susunod na taon ng Spring Jewelry Show, hindi ba? Sa totoo lang, ninakaw niya ang obra maestra ng empleyado ko at inangkin niya ito bilang kanya. Kami ay may karapatan na ituloy ang kanyang legal na pananagutan, kaya kung gusto mo siya ay lumabas." Hindi napigilan ni Felicia na mabigla doon. Sino ang nakakaalam na si Anastasia ay mahuhuli sa isang plagiarism scandal? Paano ito, bagaman? Nakalib siya ngayon. Kaya kung harapin ito, nako, hindi lang namin siya pinapanagot. "We're also suing Bergua for mismanagement," mayabang na anunsyo ni George. Maliwanag, hindi sila titigil hanggat hindi nila naririnig ang katapusan nito. "Sige, makikipag-ugnayan ako sa aking taga-disenyo at ipaharap sa kanya upang linawin ang insidente." Dahil doon, pumasok si Felicia sa kanyang opisina at tinawagan si Anastasia. Si Anastasia ay nagkataong nasa Tillman Constructions noon. Ang mga ulat na binabasa niya ay nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo, at agad siyang lumuwag nang marinig ang ringtone. "Hey, Felicia. Pumunta sa amin ang isang director ng isa pang jewelry atelier na nagsabing ni-plagiarize mo raw ang trabaho ng kanilang empleyado, si Anastasia. Malaya ka bang pumunta at harapin ito?" "Ano? Plagiarize? Ako?" Ang balita ay naguguluhan kay Anastasia dahil walang paraan na gagawin niya ang bagay na iyon. "Oo, sinasabi pa nga nila na ang pirasong ninakaw mo ay ang isinumite mo sa palabas ng alahas." "Imposible. Iyan ang sarili kong disenyo at sarili kong inspirasyon," sagot ni Anastasia. "Naniniwala din ako sa'yo. Gayunpaman, hindi aalis ang mga taong iyon hanggat hindi ka darating at i-verify ito mismo. Pwede bang magmadali ka?" "Sure, pupunta ako dyan saglit." Dahil doon, sumugod si Anastasia sa Bergua. Bumalik sa Bergua, nagsimulang magsiksikan ang mga tsismosa. Kasama nila si Alice habang nakikinig sa mga bulungan nila tungkol sa pangyayari. Higit pa riyan, natuwa siya nang ang karamihan sa kanila ay halatang kinukutya si Anastasia. Kabutihan, nagbayad pa sila para mapunta sa trending page. Kasabay nito, may nagbasa ng headline na nagsasabing, "Ang taga-disenyo ng isang sikat na atelier ng alahas ay walang kahihiyang nagnanakaw ng trabaho ng iba pagkatapos naubusan ng mga ideya." Katibayan para patunayan. Ang taga-disenyo, si Anastasia Tillman, ng Bergua ng QR ay nagkasala ng plagiarizing. Napangiti si Alice habang pinakikinggan ang lahat ng iyon. Mukhang gusto talaga ni Savile na gumawa ng malaking bagay dito. May lakas pa kaya si Anastasia na manatili sa industriyang ito? Sa puntong ito, inutusan ni Felicia ang mga tao mula sa Savile na maghintay sa conference room. Pagkalabas, pinag-isipan niya kung tatawagan si Elliot, ngunit sa huli, nagpasya siyang maghintay hanggang dumating si Anastasia bago gawin iyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang nakakahiya na isyo para kay Anastasia. Habang tumatakbo siya patungo sa lobby, lahat ng mga receptionist ay kinukunan ang kanyang masamang tingin. Maliwanag, narinig ng lahat sa Bergua ang tungkol sa kanyang pangyayari. Nang sumulpat si Anastasia sa opisina, agad na tumigil ang tsismis, na naiwan lamang ang isang mapanuksong titig na nakatitig sa kanya. "Here, Anastasia," tawag ni Felicia sa kanya. Sa sandaling iyon,
Pumasok si Anastasia sa opisina ni Felicia. Pagkasara pa lang ng pinto ay seryosong tumingin sa kanya si Felicia. Anastasia, ginagawa nila itong malaking bagay. Malinaw na pinaplano nilang sirain ang reputasyon ng Burgwa. Siyempre, mauunawaan ni Anastasia ang mga alalahanin ni Felicia. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at nanumpa, isinusumpa ko na hindi ko kailanman ninakaw ang trabaho ng sinuman. Sige, may tiwala ako sa'yo. Gayun din, hindi ko pa sinasabi kay Pangulong Presgrave ang tungkol dito. Ikaw ang magdedesisyon kung ipapaalam sa kanya. Gusto ko munang makilala ang mga lalaking ito. Nais ng isang galit na Anastasia na ituwid ang record. How dare they accuse her of plagiarizing for no obvious reason? Kabanata 372. Sinisira ng isang bulok na mansanas ang buong barrel. Dahan-dahan lang. Pakiramdam ko ay handa na sila, kaya mas mabuting huwag tayong mahulog sa bitag nila. Tinapik ni Felicia ang balikat ni Anastasia. Pagkapasok sa conference room, tumingin si Anastasia sa 5 taong nakaupo doon. Mayroong 2 abogado, 2 kawani ng Savile, at ang direktor. Ikaw ba si Anastasia Tillman, ang taong nagnakaw ng gawa ng aking designer? Napangisi agad si George nang makita si Anastasia. Dahil doon, malamig na tinitigan siya ni Anastasia. Sa anong batayan mo sinasabi iyan? May proof kami, syempre. Sa katunayan, kinopya mo ang halos kabuuan ng piraso ng aking taga-disenyo at isinumite ito sa palabas. Alam kong mabuti kung ginawa ko iyon. Si Anastasia ay patuloy na malamig na tumitig kay George, hindi man lang natakot. Maya-maya lang ay naglabas ng iPad ang isa sa kanila at binuksan ang sketch bago ibinigay kay Anastasia. Miss Tillman, bakit hindi mo muna tingnan itong 2 piraso? Ang isa sa kanila ay ang drawing ng aming designer at ang isa ay sa iyo. Halos magkapareho sila. Kinuha ni Anastasia ang iPad nang nakakunot ang noo at hindi niya maiwasang mamangha nang makita ang mga sketch. Talagang magkapareho sila na may mga pagkakaiba lamang sa ilang mga detalye. Ito ang trabaho ko. Ninakaw nyo. Sagot ni Anastasia habang binababa ang iPad. Nakuha namin na hindi ka sapat na talento, Miss Tillman, at gusto mong itatag ang iyong reputasyon bilang isang taga-disenyo sa pamamagitan ng pag-plagiarize sa gawa ng aking taga-disenyo, sabi ni George na may lubos na pakikiramay. Pagkatapos, tumayo si Felicia para kay Anastasia. Diyan ka nagkakamali. Si Miss Tillman ang aming pinakatalentadong taga-disenyo, at hinding-hindi siya magnanakaw ng gawa ng isang tao. Natural, kukunin namin ang lahat ng ebidensya bago kami pumunta para hanapin ka. Una, ang pirasong ito ay mula sa aming punong taga-disenyo, si Jacqueline Sherman. Pangalawa, mas nauna niya itong pinakawalan kaysa sa iyo. Higit pa rito, ang tapos na produkto ay inilagay sa display case ng aming kumpanya noong nakaraang buwan. Gayunpaman, isinumite ni Miss Tillman ang kanyang sketch noong ika-12 ng buwang ito. Ayon sa timeline, maaari niyang plagiarize ang piraso. Imposible. Napabuntong hininga si Anastasia, nagulat siya sa napakabilis na paggalaw ni Savile. Medyo malungkot din ang mukha ni Felicia. Naalala niya na inilagay ni Anastasia ang kanyang piraso sa sistema ng kumpanya noong ika-2 ng buwang ito at isinumite ang sketch sa palabas noong 1 linggo. Sa makatuwid, ang tiyempo ay lubhang hindi kanais-nais para kay Anastasia. Gayunpaman, nagtiwala pa rin siya na hindi gagawa ng ganito si Anastasia. Miss Tillman, hindi ko konsintihin ni Savile ang ganyang pag-uugali. Mayroon kang 2 pagpipilian, ibaba ang iyong piraso, humingi ng paumanhin kay Savile sa publiko sa ngalan ng Burgwa, at bayaran ang aming pagkawala. Kung hindi, ipagpatuloy namin ang iyong legal na pananagutan para sa pangongopya sa aming trabaho at hihingi ng kabayaran. Siyempre, kailangan mo pa ring humingi ng tawad sa amin. Nagpatuloy si George, at napagpasyahan pa niyang si Anastasia ang magnanakaw. At that, Felicia said, we need to dig into this before giving you an answer. Bakit hindi muna kayo bumalik? Sige, dahil kapwa tayo mga ngalakal, bibigyan kita ng hanggang 3 PM bukas. Naiinis na idinagdag ni George, napakalungkot para sa isang bagay na tulad nito na mangyari sa loob ng industriya ng disenyo ng alahas. Naguguluhan pa rin si Anastasia nang sumara ang pinto sa likuran niya. Paano nagawang ipakita ni Savile ang kanyang gawa ng maaga?
Sigurado siya na iyon ang kanyang disenyo, dahil siya ang nag-sketch nito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa katunayan, ang pirasong iyon ay dumating sa kanya nang mag-isa siyang nakaupo hanggang sa hating gabi sa ilalim ng mabituing kalangitan. Paano siya naging plagiarist? Ang tunay na magnanakaw ay si Jacqueline. Narinig ni Anastasia ang pagchichismisan ng mga tao tungkol sa kanya habang pabalik sa kanyang opisina. Ang ilan na matagal nang may problema sa kanya ay wala nang pakialam sa pananakit sa kanya. Akala ko siya ay talagang may kakayahan, ngunit lumalabas na nakuha niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng pagnanakaw ng trabaho ng ibang tao. Well, hindi ba iyon ang totoo? Salamat sa kanya, masisira ang reputasyon ng kumpanya namin. Isinusumpa ko, ang isang bulok na mansanas ay sumisira sa buong bar aisles. Samantala, pumasok si Alice sa opisina ni Anastasia na may dalang isang tasa ng kape, tuwang-tuwa. Akala ko bagay ka. Sino ang nakakaalam na sumikat ka lang sa mga ganitong shortcut? Kabanata 373. Dumating na si Elliot, nanatiling tahimik si Anastasia sa kanyang upuan. Sa tingin ko, mas mabuti kung hindi mo hihilingin kay Pangulong Presgrave na iligtas ka, dahil mas lalo lang itong magpapalola. Mas mabuting humingi ka kaagad ng tawad at bayaran si Saville para iligtas ang kumpanya natin sa karagdagang pagkalugi, paalala ni Alice sa kanya. Siyempre, ayaw niyang madamay si Elliot dito. Bagamat kumpiyansa siya na wala silang anumang bagay sa kanya, ayaw din niyang maging panik. Bakit ako hihingi ng tawad kung hindi naman ako nangopya noong una? Ang dapat humingi ng tawad ay si Saville. Tumangala si Anastasia at malamig na tinitigan si Alice. Tinamaan ni Alice ang bubong dahil doon. Magmamatigas ka pa ba, Anastasia? Naging biro ka na sa industriya ng disenyo ng alahas. Hihingi ka lang ba ng tawad pagkatapos mong sirain ang lahat ng reputasyon ng Burgwa? Hindi ko hahayaang sirain mo ang kinabukasan ng kumpanya. Ang tanging pagpipilian ni Anastasia ay humingi ng tawad. Tumayo si Anastasia bilang tugon at mariing sinabi, hindi ako hihingi ng tawad bago ko masabi ito. Hindi napigilan ni Alice na mabulunan at sumigaw, hindi ibig sabihin na gusto ka ni Pangulong Presgrave ay maaari kang kumilos ng walang batas, alam mo. Nakakahiya na nangungopya ka. Gagawin mo ba ang mas malaking deal dito? Hindi ako nangopya, kaya hindi ako hihingi ng tawad. Masasabi ng isang tao mula sa magandang mukha ni Anastasia na hindi siya makikipagkompromiso. Nagulat si Alice, dahil hindi pa siya nakakita ng isang matigas ang ulo gaya ni Anastasia. Dahil doon, pinandilatan niya si Anastasia at sinabing, bueno, hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang magiging kapalaran mo. Samantala, may iniisip si Felicia habang nakatayo sa kanyang opisina. Pupunta si Saville sa Anastasia ng buong lakas, na naglalagay sa kanya sa isang dehado. Dahil doon, nagpasya siyang tawagan si Elliot. Hello. Ang boses ni Elliot ay nanggaling sa kabilang linya. President, may kailangan kang malaman. Matapos marinig ang buong kwento mula kay Felicia, nag-aalala siyang nagtanong, ano ang sinabi niya? Sigurado si Anastasia na hindi siya nangopya. Sige, pupunta ako ngayon. With that, pinatay ni Elliot ang tawag. Ang Burgwa ay nasa proseso pa rin ng paglipat, dahil si Elliot ay nasa Presgrave Group, kailangan niya ng ilang oras upang makarating doon. Samantala, nagdala si Grace ng isang tasa ng tsaa para kay Anastasia habang nakaupo siya sa kanyang opisina. Anastasia, naniniwala akong hindi ka nangopya. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, naniniwala ako sa iyo, sabi ni Grace habang inaaliw siya na masama ang loob sa babae. Salamat, Grace. Nagpapasalamat si Anastasia sa pagkakaroon ng katulong na tulad ni Grace. Pagkaalis ni Grace, sinandaw ni Anastasia ang kanyang noo, sinusubukang malaman kung paano nangyari ang lahat. Natapos na niya ang kanyang unang draft noong ika-10 ng nakaraang buwan, at nailagay na ni Saville ang piraso sa kanilang display sa pagtatapos ng nakaraang buwan. Sa madaling salita, mayroon silang mga 20 araw sa pagitan ng pag-amyenda at pagdating sa tapos na produkto. Kung ang kanilang workshop ay nag-overtime sa piraso ng alahas na ito, posible talaga para sa kanila na ilunsad ito sa halos 1-2 linggo sa pinakamainam. Gayunpaman, ang sketch ay palaging kasama niya, kaya sino ang maaaring nagbigay nito kay Saville? Malinaw na may nag-leak nito, at nangyari na ito nang siya ay gumawa ng unang draft. Gayunpaman,
Sino ang gustong mawala siya ng tuluyan? Wala nang puwang sa industriya ang isang taga-disenyo kung binansagan sila ng pangongopya. Kung tutuusin, ito ay kasing sama ng pagpatay. Sa huli, natukoy ni Anastasia na may nagnakaw ng kanyang sketch sa pagitan ng ika-10 at ika-18 ng Nobyembre. Gayunpaman, maraming tao ang pumasok at lumabas sa kanyang opisina, at kailangan niya ng mas maraming oras upang malaman kung sino mismo ang gumawa nito. At muli, gusto ni Savile na sagutin siya ng 3 PM kinabukasan. Malinaw na ayaw nilang bigyan siya ng oras para mag-imbestiga. Higit pa riyan, sila rin ay walang awa, na hinahatak ang reputasyon ng Bourgeois habang hinahabol siya ng plagiarism. Ang katanyagan ng Bourgeois ay natabunan na ngayon ang maraming kumpanya sa merkado at nakakuha din ng mataas na rate ng pag-aproba. Kaya naman, walang alinlang ang nais ng mga kapwa mangangalakal na pabagsakin ang malakas na katunggali na ito. Hinahanap ni Anastasia ang kanyang unang draft nang marinig niyang may tumulak sa pinto. Sa pagkakataong iyon ay tumangala siya at nagulat. Dumating si Elliot. Sinabi sa akin ni Felicia ang tungkol sa iyong sitwasyon. Ipinatong ni Elliot ang kanyang kamay sa desk at nagtanong nang makita niyang may hinahanap siya. Anong hinahanap mo? Kabanata 374. Hindi niya maling akusahan ang inosente. Matapos mahanap ni Anastasia ang kanyang unang draft, inilagay niya ito sa kanyang mesa at sinabing, "Ito ang aking unang draft, ngunit hindi ito maaaring gamitin bilang ebidensya upang patunayan na hindi ako nangopya." Ang oras at petsa na tinasa ng kumpanya ay batay sa kung kailan ang piraso ay naki sa system. Maliwanag, si Savile ang may kapangyarihan dito. Naniniwala ako sa iyo. Tumingin si Elliot sa kanya ng may lubos na pagtitiwala. Nabulunan iyon ni Anastasia, at ngumiti siya ng pilit. Ganyan ba talaga kalaki ang tiwala mo sa akin? Sino ba ang dapat kong paniwalaan kung hindi man lang ako naniniwala sa aking babae? Ang mga tingin ni Elliot ay puno ng resolusyon. Nakuha niya ang kanyang isang maliit na tuod, at iniwas niya ang kanyang tingin. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagbigay sa kanya ng pagtaas ng kumpiyansa. Salamat. Ngayon, gusto kong makarating sa ilalim nito at makita kung sino ang nag-leak ng aking sketch kay Savile. With that, tumingin siya sa sketch niya. Isa ito sa mga paborito niyang sketch, pero ngayon, inangkin ito ni Savile bilang sarili nila at siniraan pa siya nito. Gaano kagalit ito? Hanapin mo ang taong iyon, at tuturuan kita ng leksyon. Malungkot ang mukha ni Elliot. Malamang may death wish ang taong iyon dahil naglakas loob silang hawakan ang pinakamamahal niyang babae. Nang tumangala si Anastasia, nagpatuloy siya, gayon din, kailangang magbayad ng malaking halaga si Savile para sa paninirang puri sa iyo. Nawalan ng mga salita si Anastasia. Pakiramdam niya ay haharapin ni Savile ang kanilang kapahamakan. Sige, matigas na tao. Mag-imbestiga muna tayo. Nagpasya si Anastasia na suriin ang footage ng pagbabantay ng opisina bago sila gumawa ng anuman. Ang seguridad ay hindi nang ahas na tanggihan ang kahilingan ni Anastasia, na ipinadala ang footage ng nasabing oras sa kanyang laptop. Sa pamamagitan nito, sina Elliot at Felicia ay nanatili sa kanyang piling habang pinagmamasdan nila ito ng magkasama. Samantala, hindi mapigilan ni Alice na matarante sa kanyang opisina. Hindi niya inaasahan na talagang papasok si Elliot, at ito ay naging seryoso sa kanya. Si Elliot ay makapangyarihan sa lahat, at mayroon siyang napakalakas na impluwensya. Higit pa rito, mayroon siyang isang grupo ng mga mabibigat na abogado. Kahit na si Anastasia ay aidmanda, ang kanyang mga abogado ay magagawang manalo sa kaso. Dahil dumating na ito, tiyak na hindi ito titiisin ni Anastasia. Right then, she Saturday in front of her laptop while she looked through the footage. Nanumpa siya na hahanapin niya ang salarin. Sumakit ang puso ni Elliot habang nakaupo sa tabi niya, pinapanood siyang nakatitig sa screen habang ang kanyang mga kilay ay nakakulong sa malalim na toddling, hindi kumukurap. May kaaway ka ba sa opisina? Bilang kahalili, mayroon bang gustong saktan ka? Dalawang tao agad ang pumasok sa isip niya, si Alice at Aliona. Ang dalawang ito ay lantarang galit sa kanya. Gayunpaman, hindi niya maalis ang posibilidad ng isang tao na gumamit ng kanyang sketch upang kumita ng pera, o na si Savile ay nagtanim ng isang espesyaliya sa Bourgeois. Maghintay ka. Mag-uusap tayo pagkatapos kong panoorin ang footage. Pinanood ni Anastasia ang footage ng surveillance frame by frame,
fast-forwarding at rewinding paminsan-minsan. Bakit hindi ka bumalik sa trabaho, Direktor Evans? Sasamahan ko siya. Hinayla ni Elliot ang isang upuan at umupo sa tabi ni Anastasia. Nagpasya siyang hindi pinansin ang mahalagang gawain sa Presgrave Group, sa halip ay pinili niyang lutasin ang insidente sa kanya. Bumalik ka na rin sa trabaho. Kakayanin ko ang sarili ko. Ayaw din ni Anastasia na maglaan ng oras. Kasama kita manonood. Si Elliot ay hindi pumunta kahit saan. Pagkatapos ng lahat, wala nang mas mahalaga kaysa linisin ang kanyang pangalan ngayon. Umikot ang ulo ni Anastasia mula sa panonood ng isang oras na footage. Nang makitang oras na para sunduin si Jared, nilinggan niya si Elliot. Baka kailangan kong manatili at panoorin ang footage ngayong gabi. Maaari mo bang pakiusapan si Nigel na kunin si Jared at alagaan siya sa gabi? Sige, tatawagan ko siya. Dahil doon, diniyal ni Elliot ang numero ni Nigel. Si Nigel ang kanilang numero 1 yaya, at higit pa doon, kabilang siya sa iilan lamang na pinagkakatiwalaan ni Anastasia. Pagkatapos ibaba ang tawag, nanatili si Elliot sa tabi ni Anastasia nang may kapayapaan ng isip, habang pinapanood ang footage ng pagbabantay kasama niya. Samantala, ni-record ni Anastasia ang oras at taon na pumasok at lumabas sa kanyang opisina. Hindi siya nag-relax saglit dahil ayaw niyang pagbintangan ang inosente, at hindi rin niya patatawarin ang salarin. Dahil gusto ni Saville ng sagot sa sumunod na hapon, kailangan niyang tingnan ang lahat ng footage at hanapin ang salarin sa gabing iyon. Ngayong inaalagaan ni Nigel si Jared, maaari na siyang mag-focus sa trabaho. Maya-maya, dinalhan siya ni Grace ng konting pick-me-up. Matapos uminom ng ilang higop ng kape, bumalik si Anastasia sa pagtitig. Kabanata 375. Pagmasdan siya. Gusto mo bang tulungan kita? Nais ni Elliot na pumalit kay Anastasia. Hindi, salamat. Kinailangan niyang siyasatin ito mismo. Kung ganoon, dapat kang magpahinga ng sandali. Magaling ako. Medyo namumula ang mga mata ni Anastasia, ngunit wala siya sa mood na magpahinga. Mapupungay ang mata mo. Naduraj ang puso ni Elliot habang nakatingin sa gilid. Kailangan kong tapusin ang panonood ng lahat. Dahil doon, pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata at magpahinga. Habang hinihimas niya ang kanyang mga temps, bigla niyang naramdaman ang isang malaki at mainit na palad na bahagyang nagmamasahe sa kanyang leeg. Sobrang nakaka-relax ang pakiramdam. Samantala, sumilip si Alice sa labas upang makitang minamasahe ni Elliot ang leeg ni Anastasia, na nagdulot sa kanya ng selos ngunit kinilabutan. Malinaw niyang minaliit ang relasyon ni na Anastasia at Elliot. Higit pa riyan, natakot siya na matuklasan nila ang kanyang mga krimen. Pagkatapos bumalik sa kanyang opisina, in-unlock niya ang kanyang telepono at kinabahan nang makita ang 500,000 na inilipat sa kanyang account noong araw na iyon. Bumalik sa trabaho si Anastasia pagkatapos ng maikling pahinga. Samantala, humigop si Elliot sa kanyang kape at biglang may naisip. With that, kinuha niya ang phone niya at lumabas. Hindi niya naapektuhan ang kanyang pag-unlad, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala siyang ibang paraan ng pagsisiyasat. Pagbalik niya ay nakatutok pa rin si Anastasia sa screen ng laptop. Gayunpaman, biglang nagkulong ang kanyang mga kilay nang makitang may lumabas sa kanyang opisina. Wala pang 2 minuto na natili si Alice sa kanyang opisina bago lumabas. Gayunpaman, nang umalis siya, kitang-kita niya ang guilt-ridden. Sa sandaling iyon, muling binawi ni Anastasia at pinagmasdan ang ekspresyon ni Alice. Pagkatapos, ini-save niya ang bahaging ito ng footage bago ipagpatuloy ang kanyang paghahanap. Ang oras ay hindi sinasadyang dumating sa 7 PM, at si Anastasia ay mayroon ng 2 tasa ng kape sa puntong ito. Samantala, hindi rin siya inalis ni Elliot sa buong oras na ito. Sa wakas ay hinawakan niya ang kamay nito nang makitang duguan ang mga mata nito at tinatanggihan nito ang hapunan. Dinner muna, at maaari mong ipagpatuloy ang iyong paghahanap mamaya. Ayoko kumain. Na-stress siya dahil inakusahan siya ng plagiarism. Sa sandaling iyon, ang malalim at nangingibabaw na boses ni Elliot ay naglakbay sa kanyang mga tainga. Kailangan mo kahit ayaw mo. Kung nag-aalala ka na hindi ka pakakawalan ni Saville, walang dahilan para matakot ka. Sa pinakamasama, kukunin ko ang mga ito bukas, at ang iyong problema ay malulutas. Sige, panalo ka. Dito tayo kakain sa restaurant sa tapat,
sabi ni Anastasia, habang sinusuklay ang buhok sa likod. Habang magkahawak kamay na umaalis sa opisina ni Anastasia, pinalapit ni Elliot ang kanyang mga bodyguard at bantayan ang espasyo, na nagbabawal sa sinumang pumasok. Nang malaman ni Alice na babalik si Anastasia upang mag-imbestiga, nanatili rin siya. Noon, nagte-text siya kay Jacqueline at nagsasabi sa kanya tungkol sa pag-unlad ng imbestigasyon ni Anastasia. Sigurado kayong mananalo sa demanda, di ba? Hindi mo ako maaaring kalagkarin pababa kasama mo. Kumpiyansa ang boss ko. Makatitiyak ka. Naturally, hindi makatitiyak si Alice, dahil wala siyang binanggit na isang mahalagang katotohanan kay Jacqueline, ang relasyon ni Anastasia kay Elliot. Alam lang ni Saville na si Anastasia ay isa sa mga taga-disenyo ng Burgwa. Ang hindi nila alam ay girlfriend din pala siya ng CEO ng Presgrave Group. Sa pagkakataong ito, nakaramdam ng takot si Alice na sasalubungin ni Saville ang kanilang kapahamakan. Naisip niyang mag-impake na siya at umalis ng bansa. Paglabas niya, sinilip niya ang 2 bodyguard na nakatalaga sa harap ng opisina ni Anastasia, at pinagtibay nito ang desisyon niyang umalis kaagad sa county. Sa restaurant, walang ganang kumain si Anastasia sa kabila ng mesa ng masasarap na pagkain sa harap niya. Huwag mo masyadong isipin ang mga bagay-bagay. Kung meron man, susuportahan kita. Kasabay nito, naglagay si Elliot ng pagkain sa kanyang plato, na kinain niya bago sinabing may integridad, kaya kung suportahan ang aking sarili. Ang mga babaeng independent sa pananalapi ay ang pinakatiwala, pagkatapos ng lahat. Kasunod nito, itinulak niya ang isang mangkok ng sabaw ng pugad ng ibon sa kanya. Tapusin mo na ito. Biglang naramdaman ni Anastasia na pilit siyang pinapakain ng lalaking ito. Gayunpaman, ginawa pa rin niya ang sinabi sa kanya. Maya-maya lang ay nag-beep ang telepono ni Elliot, at tiningnan niya ito para makahanap ng text mula kay Ray. President, natuklasan ko na $250,000 ang inilipat sa account ni Alice Thompson sa 2 PM ngayon. Inilipat ito mula sa pampublikong account ng Saville Jewelry Atelier. Bilang tugon dito, sumagot siya ng, bantayan mo siya. Kabanata 376. Wala kang kredibilidad. Matapos niyang inumin ang sopas ng pugad ng ibon, kinuha ni Anastasia ang kanyang bag at sinabi kay Elliot, balik muna ako sa opisina. Walang dahilan para manatili pa rin si Elliot. Sa pamamagitan nito, binayaran nila ang bill at bumalik sa Burgwa. Pagbalik nila sa opisina, nakauwi na ang mga nag-o-overtime. Tamad na sinundan ni Elliot si Anastasia sa kanyang opisina. Samantala, tinanggal niya ang kanyang jacket, nakitang nakakaabala ito. Ang kulay kaki na bodycon na damit sa ilalim nito ay nagpang-akit sa kanyang mga curve lalo na sa ilalim ng mga ilaw. With that, umupo siya sa tapat niya at hinangaan siya. Ang maliwanag na liwanag ay ginawa ang pares ng mga mata sa ilalim ng kanyang makapal at mahahabang pilikmata na kasing linaw ng mga kristal, at ang kanyang maislan na mga tampok ng mukha ay ginawa ang kanyang kasing laki ng palad na mukha na lubhang kaakit-akit. Lalo siyang nahuhulog sa kanya habang tinitingnan niya ito. Paano magkakaroon ng isang babae na ganap na tumutugma sa aking aesthetic sa mundong ito? Ang mga ito ay halos nabuo ayon sa kanyang mga kagustuhan, at siya ay isang kagandahan mula sa bawat anggulo. Dahil sa pagod, nagpasya si Anastasia na umiwas ng tingin mula sa kanyang laptop para lamang makakita ng isang taong nakatitig sa kanya na nakaangat ang kanyang baba. Sino ang nakakaalam kung gaano katagal niya itong tinitigan ng ganoon? Sa ilalim ng mga ilaw, ang kanyang mga mata ay parang mga puyo ng tubig na sumisipsip sa kanya, at ang kanyang mga labi ay may bahid ng tukso sa ilalim ng kanyang matangkad na ilong. Maya-maya lang, kinulat ni Elliot ang labi at ngumiti. Nakahanap ng kahit ano. Hindi naman. Sumando si Anastasia at bahagyang itinaas ang ulo. Bibigyan mo ba ako ng reward kung tutulungan kitang mahanap ang salarin? Tanong niya out of the blue na parang confident. Siyempre, hindi kailanman binalak ni Anastasia na umasa sa kanya. Gayunpaman, dahil iminungkahi niya ito, sumang-ayon siya ng pabiro at sinabi. Oo naman. Iyon ay isang oo. Oo, bibigyan kita ng reward kung mahahanap mo ang salarin na ito. Ilang oras ko nang pinanood ang footage ng surveillance, at wala pa rin akong nakuha. Para bang mahahanap mo ang salarin? Kumpiyansa na ngumiti si Elliot at sinabing, sige. Ito ay isang deal. With that, sinara niya ang laptop niya. Huwag ka nang tumingin. Nahanap ko na ang tao.
Natarante si Anastasia sa balita. Sino ta? Ipapaalam ko sa iyo bukas. Ngayon, uwi na tayo. Nasaktan si Elliot na makita siyang pagod na pagod. Sabihin mo sa akin kung sino ito. Nagulat si Anastasia mula sa pagkakaupo. Hindi niya ito itatago sa kanya. With that, he explained, hiniling ko kay Ray na kunin ang lahat ng empleyado ng Burgwa. Kamakailang mga transaksyon sa bangko at nakitang kalahating milyon ang inilipat sa account ni Alice. Ang nagpadala, pampublikong account ni Savile Jewelry Atelier. Nanlaki ang mga mata ni Anastasia dahil doon. Katulad nga ng hinala niya. Akala niya ay medyo kain na hinala si Alice sa clip na nasave niya kanina. Alam ko na, akala ko siya iyon. Hinampas ni Anastasia ang mesa sa galit. Yung hamak na babae. Iuuwi na kita ngayon at haharapin natin ito bukas. Namumula si Malice mula sa malamig na tingin ni Elliot habang nanunumpa, pagbabayaran ko sila sa ginawa nila sa iyo. Ang mga lalaking ito ay talagang may death wish na makipagkulitin sa kanyang babae. Huminto si Anastasia sa pagsuri sa natitirang bahagi ng surveillance footage sa puntong ito, tiyak na ang clip na nasave niya ay maaaring patunayan na si Alice ay pumasok sa kanyang opisina. 8:30 PM na nang lumabas sila ng Burgwa. Maya-maya lang, isang bugzo ng malamig na hangin ang dumaan, na humantong kay Anastasia na niyakap ang sarili dahil ginaw siya. Sa pagkakataong iyon, hinayla siya ni Elliot sa kanyang mga bisig at binalot sa kanyang suit jacket, dahilan upang bahagyang mamula siya. Nabalot siya ng maayang pabango nito na pumapasok sa kanyang sentido. Tiningnan ni Anastasia ang oras nang dumating sila sa kanyang bahay at nakitang 9:30 PM na, kaya sumuko siya sa pagsundo kay Jared. Gayunpaman, may nagsimulang gumawa ng kanyang mga pukana nang lalabas na siya ng kotse. Pwede ba akong uminom ng tsaa? Kitang-kita sa kanyang mga mata ang tunay na intensyon ni Elliot. Hindi, pagtanggi ni Anastasia habang nakatingin sa kanya. Iinom lang ako ng tsaa. Wala na akong gagawin pa, he swore. Dito, ipinaalala niya, President Presgrave, hindi mo ba napagtanto na nawala mo ang lahat ng kredibilidad sa akin? Tapos, medyo natatalo ang tingin niya sa kanya. Ikaw na walang pusong babae. Sige na, umuwi ka na. Pagkalabas ng sasakyan, pinanood siya ni Anastasia na paalis bago umakyat sa kanyang apartment. Noon lang, pumasok sa isip niya ang ginawa ni Alice para suruan siya. Kailangan niyang lutisin ng lubusan ang isyong ito. Pagkaraan ng 3 AM, dumating si Alice sa International Airport sakay ng taxi, nagmamadaling pumasok dala ang kanyang malita. Samantala, nakatanggap ng tawag ang isa sa mga bodyguard ni Elliot habang nakaupo ito sa loob ng isang itim na sedan hindi kalayuan sa kanya. Kabanata 377. Suporta ni Elliot. Hindi mo na siya kailangang pigilan. Hindi pa rin siya makakaalis ng bansa. Ang boses ni Ray ay nanggaling sa kabilang linya. Si Alice ay naging isang wanted na pag-anti, kaya walang paraan na makakalusot siya sa seguridad sa paliparan. Sa kasalukuyan, naghihintay si Alice sa pila. Naghanda siyang magtago sa ibang bansa kasama ang 500,000 hanggang sa matapos ang lahat ng ito. Nadama niya na ang buong Savile ay magbibigay sa kanya ng problema, dahil dinala niya sa kanila ang mapang wasak na kapahamakan sa pamamagitan ng pag-asar kay Elliot. Sa wakas, turn na ni Alice. Ibinigay niya sa customs officer ang kanyang mga dokumento, ngunit nakita niyang nakatingin ito sa kanya. Dahil doon, nag-aalala siyang nagtanong, ayos lang ba ang lahat, Ginoo? Ibinalik ng customs officer ang kanyang mga dokumento at inihayag, paumanhin, Miss, ngunit pinagbawalan ka sa pag-alis ng bansa. Mangyaring bumalik, umagos ang dugo sa mukha ni Alice nang marinig ang kanilang mga salita. Ano? Paano? Para saan? Bakit ako pinagbawalan? Anyhow, pinagbawalan ka na umalis ng bansa. Kung tungkol sa dahilan, sigurado akong alam mo na ito. Naiinip na tumingin sa kanya ang customs officer. Talagang kinakabahan si Alice ngayon, ngunit ang tanging magagawa niya ay umalis ng airport dala ang kanyang bagahe. Hindi pa ba ako makakatakas kapag nakagalaw na ako ng napakabilis? Dahil doon, nakarating si Alice sa pampublikong seguridad sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan at nagtanong kung nakagawa siya ng isang uri ng krimen. Gayunpaman, wala pa rin siyang nakuhang sagot. Si Anastasia ay dumating sa trabaho noong 8:30 AM, at tulad noong nakaraang araw,
ang kanyang mga kasamahan ay tumingin sa kanya ng may mapanuksong mga tingin habang siya ay pumasok sa opisina ni Felicia. May nahanap ka ba? Tanong ni Felicia. Si Alice naman. Inilipat ni Saville ang kalahating milyon sa kanyang bank account. Mayroon din akong clip ng paglabas-pasok niya sa opisina ko noong mga oras na iyon. Bumantong hininga si Felicia bilang tugon. Siya ang nunal. How disappointing. Lo and behold, hindi sumipot si Alice sa trabaho. Naghihintay si Anastasia sa mga tao mula sa Saville na magpakita ng 3 p.m., ngunit ang dumating ay mas malaking balita. Si Saville ay Mande dahil sa panunuhol sa isang empleyado ng Bergua, pagnanakaw ng sketch ng disenyo, pagiging sangkot sa paglabag sa mga lihim ng kalakalan ng Bergua, at maging ang paninirang puri. Ang mga nagte-trend na pahina noong nakaraang araw ay tungkol sa pag-uusig ni Saville kay Bergua, ngunit ito ay kabaligtaran ngayon. Tiyak, ito ay komersyal na digmaan. Nakatanggap ng tawag si Felicia noon, at natahimik siya ng ilang segundo matapos itong sagutin. Pagkatapos, tumingin siya kay Anastasia. Naaresto si Alice, at ang CEO ni Saville ay gagawa ng opisyal na paghingi ng tawad. Si Elliot ang nasa likod nito. Nagulat si Anastasia kung paano kumilos si Elliot ng napakabilis, dahil napalitan niya ang tubig sa isang gabi. Buong gabi ba siyang nagpuyat para harapin ito? Napaisip si Anastasia. Pagsapit ng hapon, isang mas nakakagimbal na balita ang dumating. Ang stock market ni Saville ay bumagsak at naabot pa ang limitasyon sa isang punto, na naging sanhi upang ito ay nasa bingit ng bangkarota. Sa madaling salita, ang ilang bilyong halaga ng mga ari-arian nito ay nagiging alikabok. Malamang na hindi inaasahan ni Saville na ang kanilang isang pagkakamali ay magdudulot sa kanila ng lahat pagkatapos gumawa ng legal na aksyon laban sa isang taga-disenyo, at dahil doon, ikinagalit nila ang misteryosong negosyante na sumusuporta sa kanya. Sa kabuuan, natapos ang isyu noong hapong iyon. Aalis na si Saville sa industriya ng paggawa ng alahas, at ang kanilang CEO ay nagsagawa pa ng press conference mismo upang humingi ng tawad kay Anastasia, na inamin na ninakaw nila ang kanyang sketch at sinisiraan pa siya. Para dyan, babayaran nila siya ng 1.8 milyon. Lahat ng tao sa Bergua ay nanood ng live stream, at nang marinig nila ang halaga ng kabayaran, lahat sila ay naging mga halimaw na berde ang mata. Hindi lamang nabawi ni Anastasia ang kanyang reputasyon, ngunit makakakuha din siya ng 1.8 milyon bilang kabayaran. Tiyak na iba ang pagkakaroon ng suporta ni Elliot. Samantala, nanunood din si Anastasia ng press conference sa kanyang opisina. Siyempre, masaya siyang nakakuha ng napakalaking halaga para sa wala, ngunit nais din niyang hindi na mauulit ang ganitong bagay. Pagkatapos ng lahat, ito ay seryosong nagdumi sa kultura ng industriya. Nang bumiyahe si Anastasia sa pantry sa kalaunan, lahat ay hinahangaan siya saan man siya pumunta. Congratulations, Anastasia. Alam naming lahat na inosente ka. Oo, bakit kailangan ni Anastasia na nakawin ang kanilang trabaho kung siya ay napakatalino? Kabanata 378. Isang hayop na kumakain ng tao. Nagseselos lang sa'yo si Alice. Tinuwanan lang ito ni Anastasia. Dumating na si Alice, at dinala ni Savvy ang kanilang wakas sa kanilang sarili. Kahit na ang paglipat ni Elliot ay nagdulot sa kanila ng bangkarota, hindi sila karapat-dapat sa anumang awa. Pagbalik niya sa opisina niya, tumunog ang phone niya. Hello. Mag-celebrate tayo ngayong gabi. Ang boses ni Elliot ay nanggaling sa kabilang linya. Oo naman. Ang treat ko. Kinailangan siyang pasalamatan ni Anastasia. Kahit naaalis siya sa industriya ng paggawa ng alahas at babalik upang tumulong sa negosyo ng kanyang ama, napanatili niya ang kanyang reputasyon para sa kanya. Ito ay mananatili sa kanyang katayuan kung sakaling bumalik siya sa industriyang ito. Sinabi ni Nigel na aalagaan niya si Jared. Tayo na lang ako ngayong gabi, sabi ni Elliot. Okay, ako na ang magpapareserba. Wala rin siyang problema dito. Gusto ko ng espesyal na pasasalamat ngayong gabi, paalala niya. Gayunpaman, hindi siya masyadong nakuha ni Anastasia. Anong uri ng espesyal na pasasalamat? Magkita tayo sa restaurant. Si Elliot ay kumilos ng misteryoso. Nang makitang 4:30 p.m. na, tinapos ni Anastasia ang tawag at pumili ng isang restaurant. Salamat sa kanya, nakakuha siya ng napakalaking 1.8 milyon.
Makakakuha pa rin siya ng 1 milyon o higit pa pagkatapos ng buwis, at tama lang na magkaroon sila ng magarbong hapunan ng gabing iyon. Samantala, lumipad ang isang eroplano mula sa Hogland. Nakangiti si Hailey habang nakatingin sa langit ng gabi, nakaupo sa unang klase. Makakauwi na siya sa wakas. Medyo namumugto pa ang kanyang mga mata sa ilalim ng kanyang salaming pang-araw, ngunit hindi na namamaga ang kanyang mukha, at sa makeup, ang ganda na niya. Ngayon na ang average, ay hindi na bahagi ng kanya, siya ay magiging pangarap na babae ng bawat lalaki. How she wished na nasa harap niya si Elliot ngayon. Bibihagan niya siya sa kanyang bagong pagkatao. Pagbalik sa bahay, nag-book si Anastasia ng isang pribadong kwarto para sa 6:30 PM sa isang high-end na restaurant para i-treat si Elliot sa hapunan. Habang siya ay gumagawa ng mga order, ang lahat ng Elliot ay mahalaga tungkol ay nakatitig sa kanya, para siya ay tumingin drop-dead na pakarilag at ay sa isang magandang mood sa gabing iyon. Salamat sa pagtangkilik sa akin. Ito ang dapat kong gawin. Ang sinumang maglakas loob na saktan ka ay kailangang magbayad. Walang paraan na magiging maawain si Elliot. Sa pagkakataong ito, si Alice ay sasampahan ng kaso para sa pagnanakaw, pagbebenta ng mga lihim ng kalakalan, pati na rin ang iba pang mga krimen, nahahatulan siya ng hindi bababa sa 5 taong pagkakakulong. Sa kabilang banda, kailangang bayaran ni Saville ang Burgua ng hanggang 100 milyon para sa paglabag bukod sa pagbabayad kay Anastasia para sa kanyang mga pagkalugi. Ang pangkat ng mga abogado ni Elliot ay walang kwenta, at madali nilang mabayaran ang kalabang panig sa bawat huling bahagi ng kanilang mga ari-arian. Maaari ka bang dumalo sa isang charity auction bilang +1 ko bukas ng gabi? Tanong ni Elliot out of the blue. Sure. Walang pag-aalinlangan na sang-ayon ni Anastasia. Malaki ang naitulong niya, kaya hindi siya dapat tumanggi sa mga kahilingan niya ng ganoon kabilis. Ito ay isang masayang hapunan, at labis na nasiyahan si Elliot sa kanyang sarili. Hanggang sa matapos kumain si Anastasia ay napagtanto niya kung gaano kaganda ang nightscape sa labas ng bintana. Dahil doon, lumakad siya sa bintana at hinangaan ang music square sa labas. Sa sandaling iyon, ang isang matigas na dibdib ay dumaikit sa kanyang likod, at inikat siya ni Elliot sa kanyang mga bisig kasunod iyon, na naging dahilan upang siya ay medyo na-tense. Halos walang puwang sa pagitan nila, at sa kabila ng layer ng damit, ramdam nila ang init ng katawan ng isa't isa. Ang huling beses na naging ganito sila kalapit ay bago siya inagaw ni Riley. Tapos na tayo sa main course, pero wala pa rin akong dessert. Ang malalim at mapagmahal na boses ni Elliot ay naglakbay sa kanyang tainga. Dito, iminungkahi ni Anastasia, gusto mo bang i-order ko ito para sa iyo? Napangiti si Elliot dahil doon. Alam mo naman na ikaw ang dessert ko. Walang paraan na siya ay magiging kanyang dessert. At muli, niyakap niya ito ng sobrang higpit, at hindi pa rin siya makakatakas. Samantala, ang kanyang bango ay nakalalasing sa kanya, na humantong sa kanya upang magtanim ng isang halik sa kanyang leeg na tila siya ay tunay na ninanamnam ang isang dessert. Cut it out, babala ni Anastasia. Isa itong restaurant, for heaven's sake. Gayunpaman, alam ni Elliot na ang mga server dito ay mahusay na sinanay. Hindi sila papasok ng walang dahilan. Sa pagkakataong iyon, pinatalikod niya ito, pinilit itong humarap sa kanya. Gayunpaman, tumingin siya kung saan-saan maliban sa kanyang mga mata, para sa isang aktibong hayop na kumakain ng tao na nakatira sa loob nito. Sa kabilang banda, tinitigan siya ni Elliot, ang hindi matukoy na tingin nito ay lumipad mula sa kanyang mga mata patungo sa kanyang ilong, sa wakas ay dumapo sa kanyang mga labi. Kabanata 379. Kaya kung magbayad para sa pag-init. Ang kanyang malambot at mapupulang labi ay kamandat sa kanya, at kaagad, ang kanyang tingin ay naging hindi maarap at mapanganib. Bago pa malaman ni Anastasia, idiniin na siya ni Elliot sa bintana, hinahalikan siya. Gayunpaman, hinawakan niya ang baywang nito habang nanginginig. Heavens, siya ay acrophobic. Hindi niya maiwasang mabigla sa pagdiin nito sa likod niya sa bintana. Gayunpaman, ang kanyang kaba ay nagpasigla sa kanyang gana. Ang kanyang possessive na halik ay nagpatingkad sa kanyang sentido, at ito ay nanag sa kanya. Kinurot niya ang baywang niya nang sa wakas ay hindi na siya makatiis, dahil malapit na siyang masira. Noon lang siya mabitawan ni Elliot. May takot ako sa matataas.
Nahihiyang sabi ni Anastasia bago kinuha ang kanyang bag. Ako na ang magbabayad ng bill. Pagkalabas ng restaurant, alam niyang sinabi ni Anastasia, may bibilhin pa ako. Bakit hindi ka muna umuwi? Malinaw, ayaw niyang pauwiin siya nito. Anong nakukuha mo? Sasamahan kita. Paano niya nagawang iwan siyang mag-isa dito gayong gabi na? Manood ako ng sine kasama ang isang kaibigan. Tiningnan ni Anastasia ang oras para makitang lampas 8 PM na, at makakapanood na siya ng pelikula. Anong kaibigan? Alam ni Elliot ang kanyang pamumuhay at panlipunang bilog kaysa sa kanya, pagkatapos ng lahat. Alam na hindi gumagana ang kanyang plano, hinawakan niya ang kanyang noo at inamin, sige, hindi ako nakikipagkita sa isang kaibigan, at wala rin akong bibilhin. Ayoko lang na pauwiin mo ako. Masaya. Nakangiting sagot ni Elliot, talaga bang takot ka sa akin? Biglang nagkaroon ng gana si Anastasia na manood ng sine. Dahil kailangan niyang alagaan si Jared, ilang taon na rin ang nakalipas mula noong huli siyang pumasok sa isang sinehan. With that, lumingon siya kay Elliot. Gusto mo bang manood ng sine? Oo naman. Siya ay higit sa masaya na gawin ang anumang bagay sa kanya. Dahil doon, pumunta ang mag-asawa sa malapit na mall dahil nabili na ni Anastasia ang mga tiket online. Ang matangkad at gwapong figure ni Elliot ay kapansin-pansin sa mga tao. Akala ng iba ay celebrity siya, habang ang iba naman ay model siya. Gusto niyang mamangha ang mga tao sa unang tingin at lumubog sa pangalawa. Dahil pinangangalagaan siya ng mga press grave mula sa mata ng publiko mula pa noong bata pa siya, normal lang para sa karaniwang Joe na hindi malaman kung sino siya. Nang makapasok na sa sinehan, inabutan ni Anastasia si Elliot ng inumin bago sila umupo at nag-enjoy sa blockbuster. Sa gitna ng kadiliman, hinawakan ni Elliot ang kanyang kamay at pinagsalikop ang kanilang mga daliri, at sa tuwing mapuputol ang pelikula sa isang mapang-akit na eksena, tinatitigan pa niya ito ng may maningning at mapang-akit na titig, dahil pinangarap niyang muling maipakita ang gayong mga eksena kasama siya. Namula ang mukha ni Anastasia sa gitna ng kadiliman, nahihiya. May isang taong hindi lang nilalaro ang kamay niya, kundi hinahaplos din niya ang palad niya. Matingkad na pula ang kanyang mukha para sa buong pelikula, at wala siyang ideya kung ano ang napanood niya. Ang tanging naaalala niya ay ang bawat pagkaligalig ni Elliot. Bakit niya naisip ang manood ng sine? 11:30 PM na nang lumabas sila ng sinehan. Niyakap siya ni Elliot habang naglalakad sila papunta sa kotse niyang nakaparada sa parking lot sa labas. Ang kanyang matangkad na tangkad ay kumilos bilang isang windbreaker para sa kanya, na sumasangga sa kanya mula sa malamig na hangin ng taglamig. Pagkapasok sa sasakyan, kontentong sinabi ni Elliot kay Anastasia, umuwi na tayo. Oo naman. Tumanggaw si Anastasia bago inilabas ang kanyang telepono para tingnan kung may mga mensahe. Nang maglaon, binuklat niya ang mga nagtetrend na pahina upang mahanap ang balita tungkol sa pagdedeklara ni Savile ng bangkarota sa lahat ng dako. Nako, isang domestic brand ang nawala ng ganoon lang. Dahil doon ay napatingin siya sa lalaking nagmamaneho. Ang madilim na asol na ambient na mga ilaw sa loob ng kotse ay naglabas ng kanyang pagiging maharlika at pagiging hindi makamundong. Ang kanyang mga payat na daliri ay matikas na kinokontrol ang manibela, tulad ng kung paano niya kontrolado ang komersyal na mundo ng madali. Ako ba ay isang tanawin upang makita? Nakangiti si Elliot habang nakatingin sa unahan, tila alam niyang nakatitig ito sa kanya. Oo, inamin ni Anastasia. Gusto mo ba akong makuha? Napakadali kong makuha. You just have to reach out, and I'm all yours, biro niya. Ayoko, nahihiyang sagot niya. Well, pwede ba kitang makuha? Rephrase ni Elliot. Hindi, nagyayelo ngayon. Maaari akong tumulong sa pag-init ng iyong kama. Humalaklak si Anastasia habang nakatingin sa labas ng bintana, nalilibang. Salamat, pero hindi salamat. Ang aking heater ay gumagana ng perpekto. Kailangan mong magbayad para sa pagpainit, samantalang ako ay walang bayad. Sinubukan ni Elliot na ibenta ang sarili. Lumingon siya sa kanya bilang tugon, natatawa pa rin. Kaya ko pa ring magbayad para sa pagpainit. Kabanata 400. Siya ay wala sa kanya. Dahil doon, ngumiti si Elliot na may pagbibitiw. Sige na. Nang huminto siya sa harap ng apartment ni Anastasia, pinapanood lang niya itong lumabas at umuwi. Nako, isa na namang malungkot na gabi.
Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Tiningnan niya ang caller ID para makitang si Hailey iyon, isang taong hindi niya nakakausap ng halos isang buwan. Talagang kinalimutan na niya ang lahat tungkol sa kanya. Hello. Elliot, ako ito, bumalik ako. Namiss kita ng sobra. Natutuwa akong marinig na nakabalik ka ng ligtas, walang tigil na sagot ni Elliot. Available ka na bang kumain bukas? May pasok ako bukas. Paano ang susunod na araw? Kailangan kong mag-overtime ngayong weekend. Kung ganoon, pwede ba kitang bisitahin sa susunod na linggo? Sure, mag-usap tayo sa ibang pagkakataon. Magandang gabi. With that, pinatay ni Elliot ang tawag. Maya-maya, may tumawag na naman. Si Ray naman sa pagkakataong ito. With that, pinindot ni Elliot ang answer button sa manibela at umalis na. President, mayroon akong balita mula sa Abyss Club. Na-trace namin ang tawag sa telepono sa isang address, ngunit ang kakaiba ay mula ito sa Summit Mansion. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Elliot nang marinig ang balita ni Ray. Hindi ba iyon ang lugar kung saan nakatira si Hailey? Oo, sir. Eksakto kung saan mo binili ang mansyon ni Miss Seymour. Ang bilang ay nagmula sa lugar na iyon. Maaari ka bang makakuha ng higit pang impormasyon bukod doon? Ang numero ay hindi nakarehistro, at ang SIM card ay ipinagbili ng ilegal. Kaya lang, masusubaybayan lang natin kung saan nanggaling ang tawag. Susuriin ko ang susunod na pagbabantay ng Summit Mansion. Ito ay isang upscale na komunidad ng mansyon, pagkatapos ng lahat. Tiyak na magkakaroon ng mga kamera sa lahat ng dako. Gusto kong mahanap ang lalaking ito. Oo naman. Sige na. Gayun din, nais ni Elliot na tugisin ang taong Sam Iris sa silid ng server. Kailangan niyang makarating sa ilalim nito kahit na ano, nawala ang katotohanan sa kasawian ni Anastasia 5 taon na ang nakalilipas dahil sa taong ito, at naging hadlang ito sa kanya para mahanap ang B***starred na iyon. Dumating si Daniel sa mansyon ni Hailey makalipas ang 2 oras, at nalaglag ang panga niya nang makita ang babaeng umiikot ng isang baso ng red wine sa sopa. Miss Seymour, ikaw, ang katotohanan na si Hailey ay sumailalim sa cosmetic surgery ay naging dahilan upang si Daniel ay nataranta, lalo na nang siya ay kamukha na ngayon ni Anastasia. Maganda ba ako? Tanong ni Hailey, nakangiting nakakunot ang noo. Oo, ikaw. Kinailangan niyang aminin na ang kanyang operasyon ay isang kabuuang tagumpay. Gayunpaman, alam din niyang lahat ng ginawa niya ay para lamang makuha ang puso ni Elliot. Kontentong ngumiti si Hailey nang makita sa mga mata nito ang pagkamangha sa kanya ni Daniel. Sa tingin mo magugustuhan ba ni Elliot ang mukha ko? Oo, ang bagong-bagong Hailey Seymour ay mas maganda ngayon, ngunit mas gusto pa rin ni Daniel ang hitsura niya sa una, dahil ang bersyon na ito ni Hailey ay mukhang pekeng. Miss Seymour, bakit mo gustong pahirapan ang sarili mo ng ganito? Sumakit ang puso niya para sa kanya. Tiyak na naranasan niya ang matinding sakit at inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang magmukhang ganito. Tiyak na walang ordinaryong tao ang magkakaroon ng lakas ng loob na baguhin ang kanilang bungo. Kaya ko pang ang ibigay ang buhay ko para makuha ang atensyon ni Elliot, what more just by change my face. Ang pagkahumaling ni Hailey sa pagkapanalo sa puso ni Elliot ay umunlad na ngayon sa isang nakakabaliw na antas. Hindi na nagsalita pa si Daniel at dinalhan siya ng pagkain. Pagkatapos, utos ni Hailey, sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa ni na Elliot at Anastasia habang wala ako. Sigurado akong may kilala kang nagpahayag ng relasyon ni na President Presgrave at Miss Tillman. Ang paalala ay nagdulot ng matinding galit sa loob ni Hailey. Sinadya ni Anastasia ang mga larawang iyon. Gusto niyang angkinan si Elliot para sa sarili niya. Sa pagkakaalam ko, si President Presgrave ang nanliligaw kay Miss Tillman, matapat na sinabi ni Daniel. Naturally, hindi maniniwala si Hailey na totoo ito, at nginisya niya iyon. Hindi sila magtatapos sa buhay na ito. Hindi masyadong naintindihan ni Daniel ang sinasabi nito, ngunit ang titig nito sa kanya ay puno ng passion. Pagkatapos ng lahat, nagbahagi sila ng ilang romantikong gabi. Sa kasamaang palad, nakita lang siya ni Hailey bilang isang bagay na magpapainit sa kanyang kama, at halos wala siya sa kanya.